Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa atin pong muling pagdulog sa hapag ng Panginoon upang ihain ang ating mga kahilingan, ang ating mga intensyon sa ating mga pangailangan, at hindi itaas sa Kanya ang ating papurit pa salamat sa mga biyayang ating patuloy na tinatanggap sa araw-araw. Upang tayo pa maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, amin at pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba, pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula, at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo, at Kanyang sinabi, mga kalapitbayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nananangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos, at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak.
Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi kayo pababayaan. Noon kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon namay manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang hanggan, walang katapusan, pag kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Sion, kanyang ililigtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagat inlihim mo sa marunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihiyag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. O Ama, sapagat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di narinig ng iba, mapalad kayo, sabagat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Ayan. Sa akin pong pagsisimula ng misa, ako ho ay lumilinga. Tingin ho ako ng tingin sa inyo kung kayo may dalang mga alagang hayop. Dahil ngayon pong araw na ito ay kapistahan ni San Francisco de Assis o ng Assisi. At ginagawa po, pagkatapos ng misa, kung kayo may mga alagang hayop ay binabasbasan ng pari, no, blessing of animals. Ayan. Kanina ho, nag-text sa akin yung isang pari. Sabi niya, sa kanya raw misa, ang mga tao o maraming mga tao may dalang mga alagang hayop, pusa, no, aso. Natutuwa siya sapagkat during the Mass at hanggang sa blessing, behave ang mga hayop. Dahil ang mga hayop na iyon ay mabubuting Katoliko. Ano ho? At excited sila sa blessing. So, ngayon po, ang kapistahan ni San Francisco de Assis, at may tatanong natin, bakit ginagawa natin itong pagbabasbas ng mga hayop, mga alagang hayop sa kapistahan ni San Francisco? Alam nyo, ito ay may kaugnayan sa kaniyang buhay kabanalan. Sino ba si San Francisco de Assis? Sa kanyang kabanalan, alam nyo, dumating sa punto na nakakausap na niya ang mga hayop. Isang araw, meron siyang nakitang isang malaking, kumbaga ho, ay grupo ng mga ibon. At sinabi niya, kayo rin ay mga nilikha ng Diyos. Kaya kayo ay dapat magbigay puri sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong pag-iral. Ano? Yung kabanalan niya ay dumating sa punto na kung saan ay naiindihan niya ang mga nilalang na nilikha ng ating Panginoon. Minsan din, meron ho isang mabangis na lobo na namiminsala sa isang bayan, pinapatay, kinakain ang mga alagang hayop. Kaya yung mga tao tatakot na takot, baka sila ho ay madamay. Kaya isang araw, si San Francisco mismo ang sumalubong doon sa mabangis na lobo at pinagsabihan niya, ikaw ay nagkakalat ng lagim, ng takot sa mga tao dito sa iyong ginagawa. At naindihan niya yung lobo, yung pala ay dahil gutom na gutom yung mabangis na lobo. Kaya kinausap niya yung lobo, kinausap niya yung mga tao. Sabi niya, hindi na aatake sa inyo ang mga lobo, pero pakakainin niyo siya araw-araw. So, ganun ang lalim ng kabanalan ni San Francisco. Kumbaga ho, dahil sa kaniyang pagiging malapit sa Diyos, kaniyang pagiging malapit sa Panginoon, naramdaman na niya ang naramdaman ng kanyang kapwa-tao, kahit ng mga hayop, naindihan niya ang kalikasan, kaya nga ang kalikasan tinatawag niya ng mga kapatid. Brother Sun, Sister Moon. Dahil sa ang tao ito si San Francisco, sa kanyang paglapit sa Panginoon, ay taglay niya yung napakalalim na pagkilala sa Diyos. At yung malalim na pagkilala ay umuwi dun sa malalim na pagmamahal sa Panginoon. Kanya hong niyakap ang buhay ng karukhaan, ang buhay ng pagmamahal o pagkakawang-gawa, at ang buhay ng kababaang loob. Dahil naindihan niya, ito ang mamamaraan para tayo ay maging kaisa ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. Poverty, charity, and humility. Ito ang pinaka naging buod ng buhay ni San Francisco. At hindi ho naman katakataka na ang kapangyarihan ng Diyos ay, kumbaga ho, ay naging mabisa sa buhay ni San Francisco. Dahil hindi lang siya naging kalugod-lugod bilang anak ng Diyos, kundi ibinigay niya ang buong buhay niya sa ating Panginoon, sa paglilingkod sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Kaya, ayun, narinig din tayo ni San Francisco, binigyan tayo ng
power. Ano ho? Kanina wala tayo banas na banas. Pero, ganyan ang Diyos. Ang Diyos sa kaniyang kagandahang loob sa atin, sa kaniyang lubos na pagmamahal sa atin, ay kumikilos. Lalo't higit kung ang ating pagsunod sa kanyang kalooban ay ganap. Ano ho? Kaya pinakita sa atin ni San Francisco na ang buhay natin sa lupa ay isang buhay na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Wala hong kwenta, walang halaga ang buhay natin kung hindi kasama natin ang Diyos. Kung ito ay walang Panginoon, walang Diyos sa buhay natin. Sa kabaligtaran, kung tayo ho ay napupuspos ng pag-ibig ng Diyos, magagawa natin ang lahat, kahit yung imposible, magagawa natin sapagkat walang imposible sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sana ho, sa paglapit natin sa Diyos, tulad ng kayo narito sa dambana ni Padre Pio, hindi lang ho tayo lumalapit sa Kanya dahil sa ating mga pangangailangang o kahilingang pangkatawan. Ano ho, kundi yung kahilingan natin ng pangkaluluwa. Hindi lang tayo lumalapit sa Kanya kundi mayroon tayong kailangan, kundi tayo lumalapit sa Panginoon upang tayo o maramdaman natin ang piling niya sa atin. Tulad ni San Francisco, nawa po sa araw-araw na buhay natin, ang paglapit natin sa Diyos ay bunsod ng ating paghahanap sa Diyos, ng ating pagmamahal sa Panginoon, ng ating kagustuhan na ang Diyos ang maging sentro ng ating buhay at ang kalooban niya ang masunod sa buhay natin sa araw-araw. Hindi yung lalapit lang tayo sa Panginoon pag may kailangan. Pero sa ordinaryong panahon, kapag okay lang ang takbo ng buhay natin, hindi natin naalala ang Diyos o kahit ang pananalangin, nalilimutan natin. Pinakita sa atin ni San Francisco de Assis na ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay yung pagpapasakop sa ating Panginoon. Yung pagtupad ng kanyang banal na kalooban at higit sa lahat, yung ating pakikipag-ugnayan sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras sa Panginoon. So kung meron ho sa atin na naalala lang ang Diyos, naalala lamang kapag panahon ng pangangailangan, panahon ng kagipitan, panahon ng problema, kaya lang tayo lalapit sa Kanya, ito ho yung itinuturo sa atin ni San Francisco. Ano ho? Kahit tayo walang pangangailangang pangkatawan, ano ho, maramdaman natin na ang ating pagiging malapit sa Diyos ang susi ng pagkakaroon ng isang buhay na makabuluhan at makahulugan. Nawa, pagharian tayo ng Diyos sa buhay natin. At tulad ni San Francisco, mayakap natin ang mga hinihingi sa atin ng Diyos. Ang tayo ay maging mapagkawang gawa, mapagpakumbaba, maging dukha, sa ating pamumuhay, at magkaroon tayo ng pagmamahal na may babahagi rin natin sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalislisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni na San Francisco de Assis at Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang isang sambayan ng natitipon, sa ngalan ng Panginoon, buong pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at Diyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanimikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ngayon pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tayong lahat mga kapatid magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat na inaanyayahang tumanggap sa Kaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ika'y puno ng kabutihan, pastol ka, nagmamahal sa kawan, hinakay
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa na Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, o nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kanaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, makit sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halon ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makakabili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din po tayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ikaapat,
Nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main charts ang paglalagyan ng sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunubena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ngayon po ay ating babasbasan ang ating mga gamit sa pananalangin. Pakilabas po ng inyong mga rosaryo at mga anumang gamit sa pagdarasal. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga laraw at dasalan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit nito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahit dasalan, na nagpapala ng iyong kabutihan, kabanan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lord, mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapatid ng ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.